Ayan, sound check. Amen. Isang magandang at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Pinagpala po ba ang lahat? Sino po ang nagagalak nandito siya muli sa bahay-sambahan ng Panginoon? Tignan nyo nga po yung katabi po ninyo. Batiin nyo nga po. Happy Sunday, kapatid. Amen. Tunay nga po, tapat po ang Diyos, kailan pa man, at hindi po siya nagkulang, hindi po nagpapabayang Diyos. Amen. At sa araw po na ito, it's our privilege, kumbaga, ng pagsamba po natin sa Diyos. Amen. So, wala po munang mag-uusap-usap. Amen. Wala po munang matutulog. Ay. Amen. Wala po munang matutulog, pakitapik po yung katabi pag medyo gano'n-gano'n na. Amen. So magandang umaga po muli sa bawat isa. Ayan, at tunay nga po napakasarap magpuri sa Diyos. Kung pwede lang po, no, na mag-awitan lang po tayo. Pero nais po ng Diyos at may nais po siyang ihayag po sa atin sa umaga pong ito. So once again po, magandang umaga po muli sa bawat isa. And salamat po sa Diyos sa pagkakataon pong muling ito na makapag-minister or opportunity po para po sa akin na makapag-minister po sa bawat isa at nawa ay samahan po tayo ng Diyos sa umaga pong ito. So by the way po, baka po meron pong hindi nakakakilala po sa akin. Ayan, mamaya ano pala to. Okay, so yun po, nais ko pong ipakilala po yung akin pong sarili. Ako po si Sister Ferza Gonzaga, ang wife po ng ating pong pastor sa Mindoro na si Pastor Mark Gonzaga. So ayun po, sa kabutihan po ng Diyos at pagpapala po ng Diyos ay ang church po or ang daughter church po natin sa Mindoro ay nagpapatuloy at nakakapag-minister po tayo at nakakatulong po sa pinagkatiwala pong iglesia na ating Panginoon sa lugar po na yon. So baka po nagtataka din kayo, ba't kayo magkahiwalay ngayon? Hindi, yun po. Dahil po sa personal reasons din po, dahil ngayon po, or napagdesisyonan po namin na magstay po muna ako sa ilang buwan po dito dahil po para po sa preparation po ng aking board exam. At ayun po, I also request din po na isama niyo po ako sa panalangin na nawa this year, amen, na makamit po natin yung lisensya po sa pagiging guro. So yun po, again po, magandang umaga po sa bawat isa. At ngayon pong buwan na ito, tayo po ay nasa series this month of August entitled Heroes of Faith. Pakisabi nga po, Heroes of Faith. Amen. So ngayon pong umaga pong ito, by the way po, magandang umaga din po sa mga nasa online. Ayun, nasanay ng on-site. Wala po kasing online doon sa Mindoro. And yun po, magandang araw po sa lahat po ng mga nanonood online. Anong oras man po natin ito napapanood, ay naniniwala po ako ay pagpapalain po tayo ng Diyos. At maging sa bawat isa po na naririto. So yun po, again po, tayo po ay nasa series this month of August entitled Heroes of Faith. Amen. And ngayon pong araw po na ito ay pag-uusapan po natin or yung passage po natin is from Hebrews 11. Amen. And ito pong Hebrews 11 is the Bible's Hall of Faith. Okay? Pag sinabi pong Hall of Faith, dito po sa Hebrews 11, mababasa po natin, dito po kino-commend yung mga men and women who had great faith. Kumbaga, nandito sa Hebrews 11, yung mga lingkod ng Diyos, men and women of God, na merong matitinding pananampalataya. Tignan nyo nga po yung katabi po ninyo. Amen. Matindi ba ang pananampalataya niyan? Amen. Wala po dito. Diba? Lahat po tayo dito ay matitindi ang pananampalataya. Amen. Amen. So dito po, Hebrews 11, ito nga po yung tinatawag sa Bible na Hall of Faith, which commends men and women who had great faith. Kumbaga, pambihirang pananampalataya, matitinding pananampalataya, yung masasaksihan po natin dito po sa Hebrews 11. And praise God, salamat po sa Diyos dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na ma-share po sa atin ito. Kahit isa lang. Kumbaga, isang lingkod ng Diyos na siyang nagpakita po ng matinding pananampalataya. Amen. So it gives us example of how ordinary people
did extraordinary things. Baga nandito po sa Hebrews 11, makikita po natin yung mga lingkod ng Diyos na mga ordinaryong tao lang naman. Pero matitindi yung nagawa because of faith. Amen? And paano din po tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon? Paano din po tayo mamumuhay ng may pananampalataya? Amen? Sino pong excited dito magsabi ng amen? Amen. So ito pong mga incredible na mga men and women na ito had great faith ay talagang nagtiwala sa Diyos. Makikita po natin na nagtiwala sa Diyos and because of this, they are often called the heroes of faith. Amen. Kaya po, itong mga, kung mababasa po natin o mabigyan po tayo ng pagkakataon na makapag-meditate, basahin po natin itong Hebrews 11. Kasi makikita po natin dito yung mga heroes of faith. Kumbaga, yung mga tao na talagang matinding maglingkod, matinding manampalataya sa Diyos. And when you say faith, diba, ito po ay tool din. Kumbaga, faith is like a tool that makes you like a fool. Ulitin ko po. Okay? Faith is like a tool that makes you like a fool. Mukhang nahihibang, okay? Mukhang nahihibang yung isang taong naniniwala sa mga taong hindi naniniwala. Nakukuha po ba natin? Yan, parang kapag sinabing may pananampalataya ka, pwedeng sasabihin sa'yo ng iba, ay, nahihibang na to kasi naniniwala siya o nakikita niya yung mga di natin nakikita. So, ito po, pero sa dulo po nito, marami po yung pwedeng makinabang. Marami po yung pwedeng makinabang. And we know that, na yung mga mananampalataya ng Diyos, mga likod ng Diyos, na nababasa po natin sa Biblia, matitindi pong mananampalataya, matitinding lingkod ng Diyos, at matitindi din po yung mga nangyari sa buhay po nila. Amen? And this is what happened to our hero of faith today. Ayan. So let's look at the life of Moses. Amen. So, ito pong si Moses, it means, yung pangalan po niya na Moses, it means taken out of the water or drawn out, ayan, out of the water. So, he was born to Jochebed and Amram, both from the tribe of Levi. Ayan. So, he was the youngest, siya po yung pinakabata sa tatlong magkakapatid, na yung mga kapatid po niya, si Miriam, and yung brother po niya na si Aaron. So he was raised in the Egyptian court by the Pharaoh's daughter so that he would not be killed by the Pharaoh's men like the rest of the Israelite male infants. So yung time po kasi nila, alam po natin yung story na yun, no? Na ang nag-alaga po talaga kay Moses ay yung daughter ng Pharaoh. Kasi nung time na yon, pinapatay yung mga lalaking sanggol. Okay, para hindi siya masama doon, the rest ng mga Israelite, ng mga batang sanggol, kinuha siya ng anak ng Pharaoh. So he is married, si Moses po ay married kay Zipporah, at yung daughter po niya ay si Jethro. And they had two sons, Gershom and Eliezer. So dito po, hindi na po natin masyadong elaborate pa yung kanyang kwento. But ang nais lang po nating ipunto, sino ba si Moses? Paano ba nagsimula yung buhay niya? Na paanong nagkaroon siya ng matinding pananampalataya sa Diyos? At paano kumilos? Kung paano gumalaw yung pananampalataya na yon sa buhay po niya. So Moses is known primarily po for being a prophet of Yahweh. Amen. So in the Hebrew Bible or yung Old Testament, Moses encounters Yahweh in burning bush. Sino pong nakakaalala ng storya po na yan? Amen. Which leads him to help the Israelites escape from slavery in Egypt. So siya po, kilala po natin si Moses, siya yung nag-lead sa mga Israelites. Na ano daw po yung mga Israelites? Mga kilala, ay mga Israelites, mga reklamador yan, mga pasaway talaga naman. Di ba? Pero siya po yung nag-lead, or si Moses po yung nag-lead, na para makalabas, makaalis, makapunta yung mga Israelites papunta sa Promised Land. Okay, out of Egypt, makalabas po sila sa pagkaalipin nung nasa Egypt po sila. So Moses then receives
Siya din po ay naka-receive ng 10 Commandments. Amen. So, baka lang po nakakalimutan po natin. Baka ano po tayo eh. Mamaya biglang magpa-Bible quiz, pastor. Di natin alam, ay si Moses pala yung nakatanggap. So, anyway. So, yun nga po, si Moses po ay naka-receive ng 10 Commandments from Yahweh, which established the basis for Jewish law. Ayan. And he wrote, siya po ang sumulat ng Pentateuch. Ano po yung Pentateuch? The first 5 books in the Old Testament. Sino pong nakakaalam ng first 5 books ng Bible? Amen. Sige nga po. Children. Amen. Amen. Ayan. So the first 5 books, siya po yung nagsulat, tinatawag nga pong Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament in the Bible. So, yun nga po, hindi na po natin masyadong ihahayag, kumbaga yung biography ni Moses. But para lang po magkaroon po tayo ng foundation sa pag-uusapan po natin, saan ba siya nanggaling, ano ba yung buhay niya, ano ba yung nangyari, ano ba yung mga ginawa sa kanya ng Diyos. And yun pa lang po pagdating sa pag-alis po nila out of Egypt, from slavery, di ba alam na po natin yung proseso o nangyari sa kanila, papunta sa promised land, na meron siyang mga Israelites, na napakadaming Israelites, na mga pasaway, reklamador, and we know that. Si Moses po yun. So, ngayon pong umaga pong ito, ayan, samahan niyo po akong basahin. Sino po may mga dalang Bible? Amen. Ayun. Encourage po natin, no? Kahit po nakalagay sa screen na meron naman pong text or meron pong verse, but yun po, kasi po sa Mindoro may nag-donate po ng Bible. So hindi po pwedeng attend sila, hindi nila dala yon. So ayun lang po. Anyways, wala naman pong problema kung yan po ay nasa cellphone, wala naman pong problema. But ayun po, para ma-encourage lang din po tayo na magdala pa rin ng physical Bible. Kasi mas okay. Kumbaga. So in Hebrews 11, ayan, basahin po natin. Hebrews 11, verse 27. Tingnan po natin ito sa New Living Translation. Pasensya na po sa aking boses, baka medyo hindi nyo po maintindihan. Medyo, ano po tayo for today's video. Para akong nagsipon po bigla kagabi. But yun, anyways, Hebrews 11:27. It was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept right on going, because he kept his eyes on the one who is invisible. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Saglit po tayong yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa umaga pong ito. Salamat po sa pagkakataon muli, Panginoon, na kami po ay makatanggap ng iyong salita, ng iyong banal na salita. Lord, we ask for wisdom, karunungan na nanggagaling sa iyo, O Diyos, na lalo po naming maunawaan, maintindihan, Panginoon, ang nais mo sa umaga pong ito. Lord, maging empty po kami sa oras pong ito at patuloy na tanggapin, Panginoon, ang nais mo po sa amin. Lord, bless us, continue to give us strength, Panginoon, and guide us sa patuloy po na pag-aaral po namin ng iyong salita. Lord, salamat po sa pagkakataon pong ito. Ikaw po yung siyang maging mouthpiece, Panginoon, ng iyong lingkod. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas sa papurit pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, in Hebrews 11 nga po, again, nasabi ko nga po, ito po ay yung Hall of Faith, kumbaga sa Bible, tinatawag na Hall of Faith, which commends men and women who had great faith. So now, what faith does to Moses? Ayun. Kaya, si Moses, yung pag-uusapan po natin ngayon, kasi isa po siya sa mga, masasabi po nating heroes of faith, na matindi yung pananampalataya niya. So what faith does to Moses? Paano trumabaho ang pananampalataya? How faith works? Paano po ba gumagalaw, kumikilos sa ating pong buhay yung pananampalataya po natin? So join me in our message for today entitled When Faith Works. Sabi niyo nga po, when faith works. Amen. So what can faith do for us?
What are the effects of faith in us? Ano bang mangyayari sa buhay po natin? Paano kikilos yung pananampalataya po natin sa buhay po natin? On how tayo po bilang mga ordinaryo lang na tao ay magagawang extraordinary o makakagawa ng mga extraordinary things because of our faith. So tignan po natin in verse 27, yung pong ating passage. Again, it was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible. So number one, what can faith do for us? How faith works? Number one, faith makes you unafraid. Sabi nyo nga po, unafraid. So ito pong anger po dito. Okay, sabi po doon, Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. Yung anger po na word na ito ay napakabigat. Sa ibang salin po kasi o maging sa original text na Greek, ang ibig sabihin po nito is wrath. Okay? W-R-A-T-H. So, hindi lang po ito basta anger. Hindi lang po ito basta galit, kundi wrath, matindi ito. So now, amen, yung Egypt po ay land of slavery. Alam po natin, ba, na ang Egypt ay land of slavery. Ito po yung, kumbaga sa atin po, ito po yung mga sitwasyon na hindi po tayo makalaya dahil inaapi ka, pinapahirapan ka, o di kaya nagugustuhan mo na lang. Nagugustuhan mo na lang din kasi nasanay ka na lang sa ganong sitwasyon. Kumbaga sa ating pong buhay, meron din tayong mga Egypt, yung ating pong mga nakaraan. Lahat po tayo may mga nakaraan. Maybe kung ano man yung nakaraan po natin, yun po yung kumbaga ay Egypt po natin. So ito po ay land of slavery. Kumbaga ito, kinukulong ka, hindi ka makaranas ng paglaya. So alam mong hindi tama, pero kinasanayan mo na lang. Kasi nandun ka eh. So which yung mga Israelites po na nasa Egypt, ayun nga, sila po ay mga slaves sa Egypt. So tandaan po natin, wag po tayong masasanay sa mali. Wag po tayong masasanay sa mali kasi kapag nasanay po tayo, madali pong mag-adapt sa buhay po natin. Amen. Hanggat wala po tayong pananampalataya, hanggat wala kang faith, hindi mo may iwan yung Egypt ng buhay mo. Kagaya po ng mga Israelites, parang hirap na hirap silang umalis sa Egypt, na alam naman nila na alipin sila doon. Nahirap sila doon, na inaapin sila doon, na pinapahirapan sila doon, pero parang hirap na hirap silang umalis. Amen. Maybe sa atin din po, may mga Egypt tayo na parang ang hirap umalis eh. Sis, ang hirap, parang ang dali lang sabihin pero mahirap. Amen. So, kailangan nga po natin ng faith. Sabihin nyo nga po, faith. Amen? Kasi hanggat wala po tayong pananampalataya, hindi natin may iwan yung mga bagay na yun. Hindi natin may iwan yung mga Egypt ng buhay po natin. Hindi mo may iwan yung mga nagkukulong sa'yo. Hindi mo matatakasan yung kinalalagyan mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon. And let me tell you that Moses left because it is right. Again, Moses left because it is right. May mga bagay po na gusto ni Lord na manatili ka dahil tama, pero may mga bagay na gusto ni Lord na umalis ka dyan kasi mali. Naunawaan po natin. Amen. Marami kang hindi mararating na tama kasi takot kang iwan yung mali. Ito nga yung mga yun nangyari o sa buhay ni Moses at ng mga Israelites. Kasi hanggat natatakot kang iwan yung mali, hindi mo mararating yung mga magagandang mga tama sa buhay mo. Sino po dito may mga pangarap sa buhay? Pangarap sa pamilya, pangarap sa mga anak, sa magulang, di ba? Napakarami po nating gustong marating o ma-achieve. Pero yun nga po, maybe, o sinasabi po sa atin ng Panginoon na hindi mo mararanasan yan kung hanggang ngayon, nananatili ka doon sa Egypt mo. Nawaan po natin. So, maraming hindi nakarating o maraming
hindi mararating na tama kasi takot kang iwan yung mali. So hanggat natatakot po tayong iwan yung mali, hindi po natin mararanasan o mararating yung magagandang mga tama sa buhay po natin. At kahit na gusto mong iwan yung mali, hanggat wala kang pananampalataya, listen to this, hindi po mangyayari yan. So we need faith po talaga. We need faith. Amen. So marami ka kasing hindi mararating nang dahil sa takot. Marami pong hindi nagtagumpay kasi natakot. Marami naman na parang sana maraming pagpapala o nararanasang pagpapala. May financial breakthrough naman, pero natakot magbigay. Amen. Hindi naranasan yung financial breakthrough na yun. So, fear can limit you. Again, fear can limit you. Fear can paralyze you. Kapag may takot ka, hindi ka makakakilos. Hindi mo magagawa yung nais ng Diyos. Hindi mo magagawang sumunod sa Diyos kasi takot ka. Amen. Maraming gustong lumaya pero natakot iwan yung nakagawian, yung nakasanayan. Amen. Magandang example po dito, yun nga po, yung mga Israelites. Mga Israelita, na kahit nakaalis na po sila ng Egypt, gusto pa din nilang bumalik doon. Kumbaga, kung di po ako nagkakamali in Exodus or in Jeremiah, ayun, i-correct na lang po ako ng mga pastor. Pero, yun po, di ba, yung kwento po ng mga Israelites, napapunta po silang promised land. Di ba? Punta po silang promised land. Kaya lang, parang sinasabi nila kay Moses, ibalik mo na lang kami sa Egypt. Kasi okay pa kami dun eh. Diba? Re-recall nyo po yung story na reklamo sila kasi wala silang makain o yung sitwasyon nila. Pero nagbibigay naman ng pagpapala ang Diyos. Tama po ba? Kaya lang, dahil nga siguro inborn na silang reklamador talaga, mga Israelita talaga, hindi, balik mo na lang kami doon. Hindi sila makamove on. Kasi takot sila. Takot sila na, ay meron palang maganda na plano ang Diyos sa amin. Hindi nila makita kasi takot sila. And yun nga po, again, fear can paralyze you. Hindi ka makakakilos eh. Hindi ka makakagalaw, hindi mo malalakaran yung pangarap mo, yung tinatanaw mo, o yung goal mo. Amen. Kasi nga takot ka. Salamat po. Amen. Pwede po bang, makitulong lang po dito. Ayan. Thank you po. Ayan. Ayan. Commercial lang po. In 3, 2, 1. Ayan. Okay. So, yun po. So, yun nga po. Fear can paralyze you. Thank you po. Fear can paralyze you. Na kumbaga, merong tinatanaw, meron tayong pangarap sa buhay, pero dahil lang sa takot, napaparalasa ka. Diba? Hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos. So, yun po yung mga Israelites na kahit nakaalis na po sila ng Egypt, gusto pa rin nilang bumalik doon. Hindi nila maiwan yung nakagawian nila. Bakit po? Kasi nasanay na sila doon. Nasanay na sila o nasanay na sila doon sa ginagawa nila. Hindi na nila makita yung napakagandang future nila. Kung maalala nyo po, in Jeremiah 29:11, baka life verse nyo po iyon, hindi naman po in-state yung Jeremiah 29:11 ng ganun lang. Amen? Kasi kung titingnan po natin, bago nila marating o maranasan, di ba, yung Jeremiah 29:11, matindi yung pagdadaanan nila. Okay? Matindi yung pagdadaanan po nila. And yung mga Israelites na ito, hindi nila makita yun. Hindi nila makita yung napakagandang future nila. Ang nakikita lang nila, yun, yung sitwasyon nila. At yung takot nila. So sa totoo lang po, kahit napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay po natin, kung wala kang pananampalataya, hindi mo magagawa yan. Hindi mo gagawin yan. Yung umalis, out of slavery, out of Egypt, hindi mo magagawang umalis eh. Hindi mo magagawang iwan yung nakagawian mo kasi nga takot ka at wala kang pananampalataya. Ipagpipilitan mo pa din yung gusto mo kasi nga nasanay ka doon. Okay? May tinatawag pong banal na takot.
Okay? Tinatawag pong banal na takot na kung saan naglilimit po sa atin na gumawa ng hindi maganda. Pero listen to this. Pero may mga takot naman po na hindi tama. May mga takot po na hindi tama na kung saan nililimitahan ka nito sa pag-reach mo ng full potential mo. Nawaan po natin. Gising pa po ba kayo? Amen. Pakitapik po ulit ha. Maalala po baka may nakakatulog. Medyo malamig ngayon. So, again, yun nga po. May mga takot po kasi na kung saan nililimitahan po tayo sa pag-reach ng full potential po natin. Marami pong mga tao hindi na-reach yung full potential because of fear. Nang dahil sa takot. Alam niyo po, isa pong testimony ko din. Pagdating po sa tithes and offering. Matagal na pong panahon, nagtatrabaho pa po ako sa bangko nito. Na akala ko po, nung nag-aaral po kasi ako, tapat ako magbigay kay Lord. Siyempre, maliit pa yun eh. Maliit pa yung, antag dito, yung pera mo eh, allowance mo eh. Kumbaga, namamanage mo pa siya. Nagkatrabaho na, ayan na. Ayan na, medyo lumaki yung natatanggap, parang na-overwhelm ka. Ngayon, dumating po sa point na parang, hindi ko na pala nabibigay yung tapat o ikapuko. Hindi ko pala nabibigay ng kung ano yung tama para sa Diyos. Akala ko, nabibigay ko kay Lord. Basta nagbibigay ako. Pero hindi pala tama yung amount. Ngayon, yun po nangyayari, nagkakasakit, kinukulang. Yun nga po yung testimony namin ni Mama eh. Parang, kaya pala tayo nagkukulang eh, kasi hindi ka nagtatights ng ano eh. Diba? So parang, nung time po na yun, takot kasi ako na, Lord, may bills ako eh, may babayaran kami eh, may gusto akong bilhin eh. So parang takot ko na meron din po akong pangailangan, Lord, ba't ko pa ibibigay ng diba? So may takot ako na makulangan ako financially. But alam niyo po yun, nung time po na naitama, okay? Yung pagbibigay ko kay Lord, yung tithes ko, yung offering, ganyan, naitama yung aking ikapu, 10% po ng ating income, yun po yung tithes. Nung natama po yung ma-practice ko po ng tama, yung tithes and offering, na-reach ko po yung full potential ng pagpapala na kayang ibigay ni Lord. Again, yung pagpapala po ni Lord, yung blessings po ni Lord, hindi naman po lagi financial. Amen? Hindi naman po laging financial. Pwedeng hindi ka nagkakasakit. Yung mga anak mo, malalaki yung tuition pero nababayaran. Amen? Yung mga project, di ba? Yung mga gastusin sa bahay, nasusustain ng Panginoon. And yun nga po, lagi po nating tatandaan ang blessing ni Lord, hindi po laging financial. But ang dami pong mga opportunities na ma-open because naging tapat po tayo sa Diyos. And that is how faith works. And ito po tatanungin ko po sa inyo. Pinag-uusapan po natin pag-reach ng full potential. Ilan na po ba sa atin yung sumubok na mag-invite po sa church? Ilan na po ba yung sumubok na sis, di ba, yung kapitbahay mo, kaklase mo, na-try mo na po ba na invite sa church? Attend kayong service namin. Attend kayong youth. Amen? Ilan na po ba sa atin yung sumubok na mag-invite? Ilan po ba sa atin yung sumubok na mag-share ng gospel? Amen? Ilan na po ba yung sumubok na i-share ang word of God? Ilan na po ba? Alam niyo po, ito, mamaya, sobra-sobra na pala ako sa oras. Sis, nasa first point ka pa lang. So, ano ko lang po. Alam niyo po, sa pagdating sa pag-i-invite, alam niyo po ba ang nakakalungkot na 2% lang po ng church members ang nag-i-invite? So, nasan po tayo dun? Mamaya, nasa 98% pala tayo ng hindi nag-i-invite. And isa po, or parang illustration or analogy, na out of 10 na may invite mo, tingnan po natin, no? Sa 10, sa 10 na i-invite mo sa church, possible o may tendency, may chance na isa o dalawa ang tumanggap ng invitation mo. Kaya lang, ito nga pong nakakalungkot. Kaya lang dahil natakot ka, hindi mo nagawa yun.
And ito po, gusto ko pong i-challenge po yung bawat isa. Pwede po ba yun, pastor, mga pastor? I challenge po everyone. Pwede po bang mag-invite po tayo? Mag-invite po tayo. Ito pong dadaan na week. Kahit lagpasan nyo na po yung 10 na may invite nyo. Tingnan po natin yung magiging resulta next week. Pwede po ba yun? Pwede po ba akong maglambing sa inyo, mag-request? Try po natin, subukan po natin. Kasi, alam niyo po, yun nga po yung nakakalungkot na 2% lang pala, based on research, na mga church members ang nag-i-invite. Nakakalungkot po. Pero nawa, at naniniwala po ako, ang mga taga The Lord Our Banner ay mag-i-invite ngayong week. At makikita po natin yung resulta next week. Amen? Amen. Amen. Ready po ba tayo doon? Amen. So, yun nga po, marami po kasing hindi na-reach yung full potential because of fear. Na kaya naman palang mag-share ng Word of God. Kaya naman pala na mag-lead ng mga tao. Kaya pala na mag-disciple. Kaya lang, dahil natakot, hindi niya nagawa yon. Amen. And napansin ko din po, na hindi po natakot si Moses sa galit ng Pharaoh. Okay? Hindi po siya natakot sa nakakatakot. Bakit po? May faith si Moses. Nakausad si Moses kahit napakadaming nakakatakot sa paligid niya. And maybe sa atin din po, maraming nakakatakot sa paligid. Huwag niyo pong tignan yung katabi niyo. Joke lang po. Biro lang po yan. Maraming nakakatakot sa paligid. Like for example, persecution. Bilang believer, bilang Kristiyano, nakakatakot na ma-persecute, nakakatakot na ma-reject. Yung sabi ko nga po na na-try na po ba nating mag-invite? Diba? Minsan di po natin nagagawa because of fear. Kasi nga, sa rejection, sa persecution, kasi nakakahiya. Kasi, di ko na kaya yan, baka hindi ko na magawa. Amen. Na, dito po, ang nais po na maipakita po sa atin sa buhay po ni Moses, na hindi siya natakot doon sa galit ng Pharaoh, hindi siya natakot doon sa nakakatakot kasi may faith siya. Amen. And alam mo bang, gusto po kasi ni Moses na makalaya yung mga Israelites. Kasi yun yung kinaman sa kanya ng Diyos na makalaya yung mga Israelites out of slavery, out of Egypt. And alam po ba natin na galit ang kaaway sa kalayaan po ninyo? Sa kalayaan po natin. Galit ang demonyo, galit ang kaaway sa paglaya po natin. Kaya nga po, gagawa ng paraan ng kaaway para lang hindi ka makalaya dun sa pagkaalipin mo. Dun sa slavery na meron ka. Kaya po kahit mahirap, church, puso sa puso, kahit mahirap, mas piliin mo pa din ang paglaya mo. Pinapatunayan lang po nito na mas sinusunod mo si Lord kesa sa kaaway, kesa sa demonyo. Amen. Yung mga taong nawawalan po ng pag-asa sa pagkaalipin po nila o Egypt nila, sila po yung mga taong nawawalan ng pananampalataya. Yung faith po, ang faith po na meron po tayo, yung pananampalataya na meron po tayo ay naapektuhan yung mga takot po natin. Bakit po? Kasi faith ang lalamon sa fear na meron ka ngayon. Amen? Marami pong mga tao, nga po pagdating sa pangarap, marami pong mga tao may pangarap kaya lang walang tapang na lakaran yung pangarap. So ano po yung sekreto para gapiin po natin yung takot na yan? By faith. By faith. Leave your Egypt. Sabihin niyo po sa katabi po ninyo, leave your Egypt. Kasi ito yung nagpapaalipin po sa atin, leave your past. Leave your slavery. Amen. Huwag kang matakot sa banta o pananakot ng mga tao, ng mga sitwasyon na ayaw kang lumaya. Amen. And church, ano po yung mga bagay na nakakatakot sa buhay mo ngayon? O yung mga Egypt na nahihirapan kang iwan? Alam niyo po ang solusyon? By faith. By faith. Because it will make you unafraid. Maybe sa bisyo, maybe sa relationship, about financial or about finances. Diba? Ang solusyon po, faith. Amen. Pangalawa po, again, verse 27. Baka may nagtataas na nung timer dyan, di ko makita. Okay. Yeah.
So number 2 po, yan, verse 27. It was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible. So what can faith do for us? What are the effects of faith in us? How faith works? Pangalawa po, faith makes you unstoppable. Pakisabi nga po, unstoppable. Amen. So tignan din po natin sa King James Version. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. So yung word po na endured, in Greek word is kartereo, meaning po unwavering, unhesitating. And sa New International Reader's Version, sabi po doon, because of his faith, Moses left Egypt. It wasn't because he was afraid of the king's anger. He didn't let anything stop him. That's because he saw the God who can't be seen. So how faith make you unstoppable? Tignan po natin ito. First, get rid of negative stoppers. Ayan. He didn't let anything stop him. So ang buhay po ng tao, alam niyo po ba may mga stoppers yan? Stoppers. Stop. Iba yun ah. Okay. Ang buhay po ng tao, may mga stoppers po yan. And these stoppers could be internal, pwedeng nasa loob, pwedeng nasa labas. And sa buhay po natin, there are different kinds of stoppers. Kaya, ito po, no, listen to this po, kaya hindi po lahat ng nagpapahinto sa'yo ay tama. Hindi po lahat ng nagpapastop galing kay Lord. Amen. Tandaan po natin, maraming pwedeng magpahinto sa'yo. Pero faith ang tutulak sa'yo. Again, tandaan po natin, maraming pwede na magpahinto po sa atin, pero faith o pananampalataya ang tutulak po sa atin. Marami po ang magpapahina ng loob mo. Marami ang magpapahina ng loob mo para hindi mo maabot yung pangarap mo o yung nais ng Panginoon na marating mo. Church, ilang beses na po bang nasira yung pangarap mo? Kasi sinabi mo ayaw mo na. Ayaw ka na. Nagwo-walling ka na, no? Ayaw ko na, Lord. Ilang beses na po ba o ilan na ba yung mga bagay na hindi mo tinapos kasi sinabi mo ang hirap? Always be reminded that faith is an energizer. Again, always be reminded that faith is an energizer. Why? Bakit po? Because it keeps you going. Amen? Ito pong faith, yung ating pong pananampalataya ay parang sa sasakyan yung gas. Amen? It keeps us going. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, kapatid, ano man yung mga stoppers mo ngayon, magpapatuloy ka dahil sa pananampalataya mo. It keeps us going, itong faith na ito. Yung mga tao po na walang ginagawa sa kingdom ng Lord, wala pong faith yan. Bakit po? Kaya hindi kumikilos kasi takot sila. At alam po ba natin na yung iba kumikilos? Kasi hindi man po sila perfect, pero nananampalataya po sila. Kasi nga po, ito po yung nagpapausad po sa atin. Itong faith, yung pananampalataya is like an energizer po sa atin. So, church, malaki pong usapan o malaki pong usapin ang pananampalataya para makapaglingkod ka kay Lord. Amen. Hindi po madaling maglingkod kay Lord, tama po. Hindi po madaling maglingkod sa Panginoon. Hindi madaling gumawa ng mga pinapagawa niya. Sino po bang may sabi na madaling maging Kristiyano? Parang sasabihin po natin, sis, parang nung naging Kristiyano ko, parang lalong ano. Pero totoo po eh. In reality, ayun po ang nararanasan ng marami pong mga Kristiyano. Hindi po madali eh. Hindi po madali na maging Kristiyano. Hindi po madali na ikaw ay lingkod ng Diyos. Hindi po madali. Kasi, bakit po? Nakakapagod. Sino po ba pagod na dito? May pagod po ba? Totoo po, di ba? Parang may pagkakataon na parang nakapagod. Yeah, parang di na namin, ano yan eh, parang
di ko na kaya yan, hindi ko na kayang gawin. Alam niyo po, ako po, isa pong, baga parang, ayun po, experience bilang isang nanay. Nung single po ako, talagang malaya po na makapag-minister, ganyan, na makapag-turo, life group, ganyan, mentoring. Talaga pong consistent. Kaya lang po, yun nga po, nung nagkaanak po ako at naging nanay, parang, yun po, siguro makaka-relate yung mga nanay, parang nalilimitahan na yung kilos at galaw mo. And isa po sa mga nilulook up ko pagdating po dito, na unstoppable talaga, hindi mo mapapahinto. Isa po sa nilulook up ko po pagdating doon sa bagay po na yun. Si Pastora Sheena. Kilala niyo po si Pastora Sheena? Kasi alam niyo po minsan pag mentoring po namin, nagpapa-breastfeed pa siya. Nagtuturo siya, nagbe-breastfeed. Pambihira talaga. Ako nga, parang sa isip-isip ko, ang hirap magpadede tapos, sorry po sa word, no? Ang hirap magpa-breastfeed tapos magtuturo ka pa, ganyan. Pero kapag lingkod ka pala talaga ng Diyos, hindi ka mapapahinto sa ginagawa mo. Amen. Kaya whether ikaw ay bata, ikaw ay nanay, ikaw ay tatay, ang dami mong ginagawa, may trabaho ka, ang dami mong ginagawa sa bahay. Kapag may pananampalataya po tayo, nais po talaga nating maglingkod, hindi po tayo mapapahinto. Tama po ba? Amen. And yun nga po talaga, parang hindi po madali. Hindi po madali yung maging maglingkod, hindi po madaling gumawa para sa Diyos kasi may times nga po nakakapagod. Hindi po madaling magbigay kasi nangangailangan ka din eh. Tama po ba? Pagdating sa finances, pagdating sa pagbibigay, tithes and offering, hindi madaling ibigay. Tama po ba? Hindi madaling i-release at ilagay doon sa offering box. Bakit? Kasi nangangailangan din po tayo. Parang sabihin natin, Lord, ito na nga lang po yung last eh. Baka pwedeng utang muna. Baka pwede pong next week na lang. Hindi po madaling gawin yung mga bagay na kung saan hindi po natin nakasanayan. At alam po ni Moses na hindi madali. Amen? But still, he didn't let anything stop him. Wala pong nakapagpapigil sa kanya. Itong pinapagawa ni Lord, gagawin ko. Yung Pharaoh, ay wala yan. Amen? So, nawa, diba? Tayo po ay, yung faith po na meron po tayo, hindi po tayo napapahinto ng mga negative stoppers. Basta tignan po natin ang Diyos. Ano ba yung pinapagawa ni Lord? Ano ba yung nais ni Lord, yung kalooban ng Diyos gawin po natin. Huwag po nating hayaan na yung mga negative stoppers na ito, maybe tao, maybe bagay, sitwasyon sa buhay po na nakakapagpahinto po sa atin. But church, maging unstoppable ka. Amen. And second, yun po, how faith makes you unstoppable. Second, choose to be unstoppable. He didn't let anything stop him. Sa totoo lang po, hindi naman po talaga totally napahinto yung mga stoppers. But, alam niyo po yung ginawa ni Moses, hindi lang talaga siya huminto. Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo talaga sila mapapahinto itong mga negative stoppers na to. Pero ang tangi mo lang magagawa, wag ka ding huminto. Di sila hihinto, wag ka ding huminto sa paglilingkod mo kay Lord. Wag ka ding huminto sa pananampalataya mo. Tapatan mo. Amen. Tapatan mo yung di nila paghinto at hindi ka rin hihinto sa ginagawa mo para sa Diyos. Amen. Faith makes you unstoppable. Handaan po natin, always remember your future is so bright for you to stop. Napakaganda po ng nais ng Diyos, ng plano ng Diyos sa buhay po natin. Your promised land is so great for you to remain in your Egypt. Napakaganda ng promised land, napakaganda ng future na binibigay ni Lord o pinapakita ni Lord sa atin para lang manatili po tayo doon sa slavery na meron po tayo. Sitwasyon, bagay, ano man po yan, na nagpapahinto po sa atin o manatili po tayo sa slavery. Don't let anything stop you. Don't let anything stop you. Kung gusto po nating maabot yung pangarap po natin, yung promised land po natin, huwag mong hayaan na yung tao, yung lugar, yung sitwasyon, yung magpahinto sa'yo. Amen.
Kasi ang ganda-ganda po nung nilaan sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina, yung sa Jeremiah 29:11, talagang ano yun eh, marami pong life verse yun eh, kasi ang ganda talaga ng promise ni Lord, ganyan. Pero para naman po kasi makamit yung promise na yon ng Diyos, di ba? Meron talagang pagdadaanan. But, hindi mo kailangang huminto, kailangan magpatuloy ka. Amen. Kaya kahit anong hirap, church, kahit anong pong hirap, kayanin mo kasi sa pananampalataya na meron ka. Amen. Your faith is the one who will tell you, yung pananampalataya mo, yung magsasabi sa'yo, you can still do it. Your faith is the one who will tell you, don't give up. Sabi mo po sa katabi mo, don't give up. Kahit po mahirap, amen. Kahit po masakit, don't give up. So faith will make you unstoppable. Yung mga matitindi pong manampalataya sa Diyos, hindi napapahinto yan. Lagi mo makikitang naglilingkod kay Lord kasi ayaw huminto sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi matindi yung faith na meron siya. Amen. Nakikita niya kasi yung bright future na sinasabi ng Diyos at yung promised land na ito. Amen. And the last po. Ayan. May oras pa naman po, no? Bigyan mo po ang time. Okay. Last po, in verse 27 pa rin po, because he kept his eyes on the one who is invisible. Verse 27 pa rin po. So what can faith do for us? How faith works? What are the effects of faith in us? Number 3 and the last, faith makes you unnatural. Sabi niyo nga po, unnatural. So yung faith po, faith sees the invisible. Okay? Kasi po, hindi po natural sa isang tao ang makita ang isang bagay na hindi mo nakikita. But, listen to this, it is possible through faith. Nandyan pa po ba kayo? Amen. It is possible through faith. And the one he sought, mapapansin po natin dito, because he kept his eyes on the one who is invisible, okay, yung sinasabi pong, and the one he saw invisible was Jesus Christ. Ito po yung tinatawag na Christophany. Okay. Tinatawag pong Christophany. It is the physical manifestation of Jesus Christ in the Old Testament. Kung isipin niyo po, paano nangyari yun? So ito po, yung binabanggit po dito, the one is so invisible was Jesus Christ. Yung binabanggit po sa verse po na ito. Yes, sabi po sa 1 John 4:12, yes, no one has seen God. Okay? Pinapatukuyan po dito is the Father. Okay, nauunawaan po ba natin? Nasusundan po ba? But if you see God in the Bible, that is Jesus Christ. Ito po yung tinatawag na physical manifestation ng Panginoong Yesus sa Old Testament. That is why in verse 26 says, andyan po ata, ayan. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt. For he was looking ahead to his great reward. Now, ito po yung meron sa pananampalataya. Faith has a supervision. Faith can see which the flesh cannot see. Ang faith po, ang pananampalataya, ay kayang makita yung hindi kayang makita ng iba. Here, dito po, kay Moses, Moses focused on God. And God is invisible to the eyes of flesh, but not to the eyes of faith. Grabe po yung faith, no? Grabe po yung pananampalataya. Faith sees eternity. Listen to this po. Faith sees eternity while flesh only sees time. Faith sees the spiritual while flesh only sees the material, physical. Faith sees God while flesh only sees man. Ito po yung sinasabi ko po kanina, na ang pananampalataya yung magpapakita sa'yo na hindi nakikita ng iba. Ang faith po, may kakayanang makita yung potential ng isang bagay. Like for example po, pagdating sa, yun po yung example ko din sa tithes and offering. But this time, yun po, pagdating po sa first fruit, sino pong nag-first fruit po dito?
Ayan. Sobra pong hirap pag nagbibigay ka ng first fruit. Bakit po? Kasi ano po yun eh, katumbas. O kumbaga, pag sinabi pong first fruit, unang animo sa taon. Kunyari po, ngayong taon, 2024, ang unang animo, yung January, yung buong income mo ng January, ganyan. So alam niyo po, isa pong testimony din po namin, at lagi din po namin na-share sa daughter church po natin sa Mindoro, na iba pong klase. Kasi ito pong first fruit na ito, na-practice po namin mag-asawa. Individual pa, no? Parang single pa lang kami. Napapractice na namin siya individually, itong first fruit. Since 2018, kung di po ako nagkakamali, since 2018, ginagawa na po namin siya. And alam po namin yung power ng first fruit na ito. Nakita po namin yung power ng first fruit. At grabe po talaga yung pananampalataya mo kasi ibibigay mo buo eh. Hindi po yung buong hindi po yung buong, buong taon. Basta yung unang animo. Pwedeng siguro yung kinsenas, ganyan. Or kung talagang matindi yung conviction sa'yo ni Lord, bibigay mo yung isang buwan. Diba? So mabigat po yun. So sa part ko po, mabigat po yun. And lalo po hanggang up until now, sa season po namin na kami po ay mag-asawa na, ginagawa pa rin po namin siya. And alam niyo po yung sitwasyon din sa province, alam niyo po yung talagang faith yung gagana sa'yo. Mananampalataya ka talaga. And isa po sa mabigat o sacrificial po sa amin yun nga, yung pagbibigay po ng first fruit. Pero alam niyo po, ito po madalas din pong i-testify ni Pastor Mark since 2023. 2023. Na first fruit daw po niya si Mavi. Yung amin pong anak. Na pinag-pray niya, first fruit ko yan eh. Kaya binigay ni Lord. So alam niyo po, yung parang talagang kikilos yung faith mo, yung pananampalataya mo sa Diyos na sobrang sacrificial. Biro niyo po, isang buwan, wala po kaming income, lahat po, both sa amin, ng allowances po namin, binigay po namin sa first fruit. And alam niyo po, ito po talaga yung nagsusustain po sa amin nung mga nakaraang taon hanggang ngayong taon. And again po, sabi ko nga po kanina, pagdating sa blessing ng Lord, hindi lang naman po laging financial eh. Tama po ba? And pasalamat po talaga sa Panginoon kasi wala pong matinding nagkakasakit po sa amin, yung anak po namin, talagang hindi po kami nakakaranas yung sobrang tindi. At kahit po sa sitwasyon po namin doon, kung makikita niyo po yung pastoral house, minsan binabagyo na kami, pero praise God kasi hindi po nasisira o wala pong anumang nasisira. And ito po ay sa biyaya ng Diyos. At naniniwala po kami, ito po ay kilos nung ginawa po namin na sacrificial sa Panginoon. And nais ko po na bakit ko po sinishare? Kasi ganun po talaga kumilos yung pananampalataya po natin. Hindi lang po financially, but ano man yung sacrificial na meron po sa atin, di ba? Na yung pananampalataya, yung magpapakita po sa atin ng hindi nakikita ng iba. Na mapapansin nila, ay grabe no, ito lang naman yung trabaho nila, pero grabe silang pinagpapala ni Lord. Grabe na hindi sila nagkukulang, wala ngang utang yan eh. Huwag po kayong tumingin sa katabi nyo. Pero that how faith works sa buhay po natin. Lalo po sa atin po bilang mga Kristiyano. Marami po yung narating, may mga pananampalataya na hindi narating ng iba. Amen. Pwedeng yung iba, di nakagraduate, pero ikaw gagraduate ka na ngayon. Wow. Naubusan na. Parang time na yun, no? Time na ba yun? Nauubusan ng sound yung mic kapag na. Hindi. Pero ganun po talaga kumilos yung pananampalataya. Pwedeng yun nga, yung iba hindi nakagraduate pero ikaw, praise God, nakagraduate ka. Yung iba, baon sa utang pero ikaw, praise God, debt-free ka. Amen. Pwedeng yung iba hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw pero ikaw nakakalima ka pang kain sa isang araw.
Kasama pa yung midnight snack mo dyan. Praise God. Amen. That's how faith works sa buhay po natin. So matuto po tayong tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Because this is the breeding ground of invention and innovation. Even sa salvation, kahit po sa salvation, kahit po sa kaligtasan po natin, kaya ka naligtas ay dahil tumingin ka kay Jesus. And history will remember, ito po, na si Steve Jobs. Sino pong nakakilala kay Steve Jobs? Siya po yung founder ng Apple. Ayan, gumawa ng iPhone, iPad, ayan. Basta yun, Mac. Okay. So, Steve Jobs, as one of the greatest innovators of all time, parang tatawagin, the Thomas Edison of the 21st century. Yan nga po, siya po yung founder ng Apple. And many people, marami pong mga tao nag-a-admire sa kanya, nilo-look up siya, kasi dun sa unwavering dedication niya to improving mankind. Isa pong director, isa pong producer, isa pong actor ang nagsabi, si Spike Lee. Ito po, nandyan din po ata yan. Amen. Visionaries are always called crazy in the beginning. A visionary sees things that everybody else says is impossible. Sees a world that people can't envision. Yung Mac, iPad, iPhone, iTunes, and Pixar. I have nothing but love for Mr. Jobs and Apple. They have always given me my first films. Love. So, ayun po. So, ito po, pagdating po sa pananampalataya, yun nga po, magpapakita po sa atin ng hindi nakikita po ng iba. Kaya po maraming mga tao, nanatili na lang sa mga ginagawa nila dati, na pag-iwanan na sila ng panahon because they lack of faith. Nakulangan, nawalan ng pananampalataya. They fail to see what is invisible. Kaya marami pong mapupunta sa impyerno dahil hindi nila pinansin si Jesus. Amen. Akala nila yung buhay sa pera lang, sa juwa lang, sa material lang. Hindi nila nakita yung importance o kahalagahan ng pangalang Jesus sa buhay po nila. Let me tell you that faith will make you a natural. Kapag may faith ka, maraming magugulat sa ginagawa mo. May mga bagay na makikita ka at may mga bagay na gagawin ka ng dahil sa pananampalataya na akala mo hindi mo kayang gawin. But because of faith, nakakaya mo pala at kinakaya mo. Amen. And dito po ako magtatapos. How faith works? Faith makes you unafraid. Amen. Yun nga po yung binanggit po natin na fear can paralyze us. O hindi tayo makakausad, makakarating sa atin pong pangarap o ma-reach po natin yung pangarap kapag may takot po tayo. But kapag may pananampalataya po tayo, yung banal na takot, yung mananatili po sa atin. And it keeps us going. Amen. And faith makes you unstoppable. Hindi ka mapapahinto because of your faith. Na kahit anong sitwasyon, amen, kahit ano pong pagkakataon, pinagdadaanan po natin sa buhay, because of faith, hindi po tayo mapapahinto. Patuloy tayong maglilingkod sa Diyos. Amen. And faith makes you unnatural. Marami magsasabi, parang nababaliw na tayo dahil sobra yung faith mo. Sobra yung pananampalataya na meron ka. But, yun po yung faith na naniniwala ka at nananampalataya ka na yung imposible na nakikita ng tao ay kayang gawing posible ng Diyos. Amen. And, again, verse 27, by faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Pwede po ba tayong tumayo sa oras pong ito? Amen. And yun nga po, dito po ako magtatapos. Let me remind you, church, once again, na yung Egypt po is yung slavery. Your tragic past, yung nakaraan mo, this is your Egypt. This is our Egypt. Ito yung umaalipin po sa atin na
Ang hirap alisan, ang hirap iwanan. And church, sino po dito yung gusto mo nang iwan yung Egypt mo? Nakaraan mo, sino po dito yung gusto nang iwan yung Egypt niya ngayon? Alam niyo po, ang kailangan lang po natin, all we need is faith. Pananampalataya. Pwedeng may doubt ka pa, kasi kaya ba talagang gawin ni Lord yon sa buhay ko? Kaya bang ako bilang estudyante makagraduate talaga at masustain yung pag-aaral ko? Bilang nanay, bilang magulang, bilang tatay, kaya ko ba talaga na masustain yung pangangailangan ng pamilya? Alam niyo po, faith. By faith, yung pananampalataya po natin sa Diyos, yung mag-convict po sa atin na aalis tayo, mag-i-impake na tayo sa pag-alis po natin sa lumang buhay po natin o sa nakaraan po natin. Maybe, I don't know, hindi ko po kilala yung bawat isa. Kung ano po yung sitwasyon po natin ngayon o nakaraan po natin, yung ating pong mga pinagdadaanan sa buhay ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Ngayon, pwedeng may pinagdadaanan po tayo. But, alam po ni Lord yung ginagawa niya. Alam po ni Lord yung ginagawa po niya sa buhay po natin. And again, sabi po doon, verse 27, "It was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible." The secret po, ang sekreto po ng courage, your perseverance, and your insanity is to make Jesus be the center of all. Maybe marami nga po magsasabi na baka nababaliw na tayo kasi sobra tayong manampalataya. But yung faith na ito, yung magpapanatili po sa atin. And alam ko po, bawat isa po sa atin may mga testimony na ng mga nang dahil nanampalataya tayo, ito yung nangyari sa buhay ko. Maybe because of your faith, sa faith na meron ka, pinagaling ka ng Diyos. Amen. Sa faith na meron ka, sinustain ka ni Lord, nag-provide si Lord sa'yo financially. And maybe yung faith na meron ka, ito yung nagpapatuloy sa'yo na talagang maglingkod sa Diyos. Ano man ang mangyari, kahit na may kahit pa. Amen. And kapag siya po ay naging sentro po at focus po natin, hindi ka maliligaw sa buhay. Again, di ko po kilala yung bawat isa, yung iba po. But, kung meron man po dito na nais po na, o may mga nakaraan sa buhay, sa sitwasyon niya, parang gusto na niyang alisan, gusto na niyang iwan, at gusto niyang piliin na maglingkod sa Diyos. I invite po na tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Wala po kasi tayong ibang babalikan. Wala po tayong ibang lalapitan. Sa ginhawa man po o sa hirap, wala pong iba kundi ang Panginoong Yesus. And this time, God is offering us, God is inviting us na patuloy na magtiwala sa kaya niyang gawin sa buhay po natin. Sige po, pikit po tayong lahat. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Church, ano man po yung mga sitwasyon po ninyo, pinagdadaanan po ninyo sa mga oras na ito, just surrender it all sa Panginoon. Kasi kagaya po ni Moses, although hindi po naging madali, may sakit, may hirap sa buhay bilang isang Kristiyano, but there is Jesus Christ. There is God na siyang kinakapitan niya. At binibigyan niya ng pananampalataya na meron siya. Church, sa oras pong ito, ayan po natin na mga pag-minister po sa atin, ang banal na Espiritu. Mangusap po sa atin
ang Panginoong Jesus. Na maybe, nakausap po tayo ng Panginoon sa oras pong ito, sa umaga pong ito. Na anak, baka kaya hindi mo nararanasan itong kagalingan physically. Kasi baka takot ka, baka may hindi ka iniiwan o inaalisan. Anak, baka kaya hindi mo maranasan yung masagana o stable na buhay kasi may ayaw kang iwan, may nakagawian ka o nakasanayan ka na ayaw mong bitawan. Church, now is the time. Now is the time to surrender it all sa ating pong Panginoon. And we all know that nothing is impossible sa ating pong Panginoon. Wala pong imposible sa ating Diyos. And church, now is the time. Pwede po ba tayong lumapit sa ating Diyos? Pwede mong buksan yung mga labi mo. Just surrender it all sa Panginoon. Ano man yung Egypt na ito, ano man yung nakasanayan mo, ano man yung nakagawian mo, na hindi mo maalisan, hindi mo mabitawan. Church, now is the time. Now is the time to just surrender it all sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Ako ay dinggin mo, pagkas ako ay sa'yo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Come on, church. Lapit po tayo sa Panginoon. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo. Ano man yung sitwasyon mo. Just right now, just focus on God. Focus on Jesus right now. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Yes, God. Lord, salamat po sa araw po na ito. Salamat po sa umagang ito. That you reminded us, Lord God, kung paano ka kumilos, kung paano may magagawa yung pananampalataya po namin sa iyo. Lord, may rejection. Lord, may persecution. Lord, may mga bagay na magpapahinto po sa amin. May mga bagay na nakakatakot sa paligid po namin. But Lord, continue to give us and strengthen our faith, Panginoon. Continue to stretch our faith, Lord God, na patuloy na manampalataya sa iyo. Na even yung mga impossible things, yung mga imposibleng bagay, manampalataya kami na lahat ng bagay na ito ay kaya mong gawing posible. Lord, I pray each and every one of us sa mga oras na ito, sa mga nararamdaman po physically. Lord, I pray and I speak healing right now in Jesus' name. By faith, Lord God, by faith, kami po ay nananampalataya, naniniwala, Panginoon, na kaya mong pagalingin mula ulo hanggang talampakan ng iyong anak na nakakaranas ng karamdaman ngayon. Lord, by faith, Lord God, I speak and declare healing in Jesus' name. Lord, I speak and declare sa mga estudyante po na naririto. Lord, I pray you sustain and provide, Panginoon, financially sa kanila pong buhay. Lord, patuloy na yung wisdom, the Solomonic wisdom that coming from you. Lord, by faith, makakagraduate kami. Lord, by faith, masusustain yung tuition ko. Lord, by faith, Lord, makakatapos ako. Lord, by faith, Lord God, maaabot ko yung pangarap ko. I pray sa mga men and women of God, mga nanay at tatay. Lord, I pray, I speak and declare right now strength sa kanila pong mga buhay. Lord, may mga pagkakataon
na nakakapagod magtrabaho. But Lord, give them strength, Panginoon. And by faith, naniniwala po kami, O Diyos, na isusustain mo lahat po ng aming pong pangangailangan. Lord, patuloy mong pataasin yung level, patuloy mong patindihin yung faith na meron kami sa oras na ito, Panginoon. And Lord, I speak and declare sa lahat po ng mga anak mo, every believers, every leaders, Lord God, na naririto, I pray for spiritual breakthrough right now, O God. I pray, I speak and declare, Lord God, patuloy na hindi po kami mapapapigil, hindi po kami mapapahinto, Panginoon, ng kahit anong sitwasyon, Lord, by faith. Sasamahan mo po kami. Salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. Salamat po sa bawat isa. And Lord, we know, Panginoon, hindi ka patapos sa buhay po namin. Alam po namin, hindi ka patapos sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy po namin ina-acknowledge, Panginoon, ang presensya mo. Lord, we appreciate you. We acknowledge your presence. Lord, we love you and we honor you, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay. Salamat po sa pagpapala. Salamat po, Panginoon. Dahil patuloy kami, Lord God, na binibigyan mo ng kalakasan upang makapaglingkod sa iyo. Lord, I speak and declare right now sa bawat isa po, financial breakthrough and spiritual breakthrough right now in Jesus' name. Lord, by faith, hindi na kami magiging ordinaryong lingkod mo lang. But Lord, we will be an extraordinary servant of you, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. We love you. We appreciate you, Lord God. We acknowledge your presence sa oras pong ito. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamayaman, pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Come on, palakpakan po natin ang Diyos. Palakpak po para sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. God bless po sa bawat isa.